ang kibit-balikat na pahayag kahapon ni Bongbong Marcos Jr. nang tinanong po siya na nakaambang ang pagsambulat ng malaking krisis sa ating bansa. Ang sagot niya, normal lang yan dahil tayo ay may kinakaharap na krisis kaya mahirap ang ating sitwasyon. Normal yan. Discerning ka at syempre ituturo mo sa mga anak mo dapat safe sila sa internet, etc., etc., 'di ba? So napakalaking bagay na pinag-uusapan natin ito kasi si Bangag, nakita natin no na report ng mga 18 soldiers na yung media operations talagang funded, heavily funded. At saka yung PCOO, no, yung Presidential Communications Office ngayon, na mula nung umupo si Bangag, I could nothing familiar about it. Hindi ko na siya kilala. Ibang-iba. It's a very different animal. Talagang PR firm siya ni Lisa Marcos. At saka yung, ang pag, wala talagang alam sa trabaho. Talagang napakaganda sana nung mandato nito. Pero wala, zero. Tapos ang ihaharap sa'yo si Claire Castro. Di ba? Ko. Di ba? So, that level of Claire Castro. Di ba? So you Yeah. can tell that they really don't know their jobs. And biro mo, media operations, pera ng bayan para magsinungaling sa atin, 'di ba? Mhm. At para makipag-away sa online sa mga trolls. Nung panahon namin, zero talaga 'yan. Hindi talaga yung sinasabi nila na may trolls, etc. Lagi kaming binabato-bato ni Thinking Pinoy, na mga ganyan, ng mga pero hindi namin pinapatulan ever. Never pinatulan kasi may magandang trabahong ginagawa si PRRD tapos papatol ka sa ganyan. 'Di ba? Sayang Yeah. oras mo. Tama. It takes up so much of your time. So, mag-iingat tayo ngayon kasi desperado itong kalaban natin. Ang kalaban natin si Bongbong Marcos, no. Sa akin Yeah. kalaban 'yan. Maliwanag na maliwanag, nagnakaw ka sa bayan, walang yaka. Kung patumpik-tumpik pa, sisimulan na namin ni Ma'am Lorraine at umani ng dagsang negatibong pagbatikos at mga komentaryo, itong parang baliwala lang ang kibit-balikat na pahayag kahapon ni Bongbong Marcos Jr. nang tinanong po siya na nakaambang ang pagsambulat ng malaking krisis sa ating bansa. Ang sagot niya, normal lang yan dahil tayo ay may kinakaharap na krisis kaya mahirap ang ating sitwasyon. Normal yan. At parang hindi siya nababahala, walang pagtugon kung anong gagawin, hindi niya nararamdaman, detached, out of this world ang kanyang komentaryo, ang sabi ng mga netizens, at nagagalit ang mga mamamayan sa ganung uri ng kawalang damdamin na pahayag sa gitna ng nakaambang at nararamdaman na, in fact, na krisis ng ating mga kababayan, Ma'am Lorraine. Kaninang umaga, pumalo na po sa 102 pesos per liter ang diesel at ang gasolina ay mahigit na po 91 pesos. O mayroon pang 92 pesos per liter. At ito ay patuloy na dumadaus-dus ang ating kalagayan habang lumalawak ang krisis na ito. Ma'am, normal ang lahat. Baliwala lang sa kanya. Eric, iko-quote ko siya ha. Iko-quote ko kung ano yung sinabi ni Sige, Bongbong ma'am, go. Marcos. So sabi niya, right now, we don't have a problem sa supply with food. We don't have a problem with supply sa petroleum products, including fertilizer for the farmers. So that's our main concern. So far, we've been able to keep everything at normal levels. Everything is normal. No need to hoard. Our vendors are cooperating. They are keeping prices at normal from what we were maybe a month ago. Pareho pa din. Terrible. Sinungaling yan, ma'am, ha? That is a very Yeah, outright lie. Yeah. Diesel is up by around 20 pesos per liter Yeah. already. 20 Also, 20 gasoline pesos. has gone up. So parang what parang ang ginagawa niya, ginagaslight niya tayo. Ano, parang ini-imagine lang bala natin to? Parang ganyan, no? Kasi yun yung lumalabas sa bibig niya, 'di ba? Na everything is okay, the prices of food have gone, nothing has changed, no. So parang, and what's dangerous is that it comes from supposedly the president, 'di ba? So all the agencies will take their cues from him, no. They will say, Tama. normal pala 'di ba? Instead of being in a crisis mode, which is what the
entire freaking world is, 'di ba? Buong mundo ngayon, crisis mode. Tapos itong isang ito, itong addict na ito, no, everything is normal daw. So, that's a signal from the chief executive na relax lang tayo. 'Di ba? Whereas if you tell the truth, no, sabihin mo yung totoo na ito yung nangyayari ngayon, umakyat na ng presyo ng ganito, the agencies will find ways, no, para maibsan ang kahirapan ng Pilipino. That's a signal. But a statement like this is very dangerous for a lot of things for the Filipino people. And one, of course, number one, it's misinformation. Number two, ginagaslight ka eh. Parang ini-imagine lang pala natin lahat ito. Kasi sabi niya eh, di ba, tarantado. No, imbis na Yeah. sabihin mo yung totoo na ganito yung nangyayari ngayon, pero magkapit-bisig tayo at yung ginagawa ng gobyerno. I think maybe it is a very clear picture of what he really knows, no, how things are working with him, that he's not either being told the truth, no, or he's being told the truth but he doesn't know how to handle it, no. So Mhm. something like that is really a super fantastic red flag. Talagang baliw tong taong ito. Baliw Yeah. talaga. Ang sabi nga naman ng mga mamamayan, kung papakinggan mo siya sa pagsasalita niya, itong si Bongbong Marcos Jr. sa media, it's as if he's talking from the foot. Nagsasalita siya mula sa talampakan, hindi sa utak. Yeah. Kasi talaga naman pong hindi tumutugma sa realidad ang kanyang sinasabi, and yet naniniwala siya na realidad ang kanyang sinasabi. So either baliw ka o saltik ka o kaya talaga namang hindi ka na nanonood ng mga balita at kung anong iaabot sa kanya na papel, babasahin niya na lang. Pero either way, bulok pa rin yun kasi a competent leader must always be on the details kung anong kalagayan ng kanyang bansa, anong kalagayan ng kanyang pamahalaan, ano ang kinakaharap ng kanyang mamamayan. Hindi po pwede ang ganyang style na basta na lang kung anong iaabot na papel sa'yo, babasahin mo. That is a gross incompetence and that is a crime for being a leader of a country na hindi mo alam ang mga pinagsasabi mo, hindi mo alam ang ginagawa mo. Mga kababayan, mali po ito talaga sapagkat sabi ni Ma'am Lorraine, ang huling pagpatak ng presyo ng diesel na siyang ginagamit ng mga nagmamanufacture, Ma'am Lorraine, ng ating mga kuryente para umandar ang mga planta ng mga public transportation, mga 75% po ng industriya natin gumagamit ng diesel at then gasolina. Ang huling patak ng diesel, ma'am, ay 82 pesos, ngayon 101. So that's 20 pesos almost na pagtaas in a matter of only how many days? 6 days. Ang gasolina was only 74 at ngayon pumapatak na siya, mga kababayan, sa halagang mga 91. So that's also around 19 or 18 pesos per liter. So hindi na po normal ito. Ang ganitong utak mayroon ang presidente na nagpapakilala na siya ang pinuno ng ating bansa. Kung sasabihin niya na normal pa, normal, paano po maging normal? Papunta na sa 70 to 80 pesos per kilo ang bigas. Mga kababayan, ang pinakamababang kalidad na kahit ang aso magtatampo na kakainin ito dahil hindi kaya ng sikmura ng mga hayop, ng mga aso, ay nasa presyo po ng 48 to 50 pesos, mga kababayan. Ang medyo kayang lunukin ng sikmura, nasa 62 to 65 pesos per kilo, Ma'am Lorraine, ang kilo ng bigas. So, at ito ang nakakabahala dahil nakaambang po ang pwedeng pagkawala ng maraming trabaho sa Middle East dahil po sa epekto nitong armadong tunggalian ng Iran sa bansang Israel at bansang Amerika, mga kababayan. And yet, walang contingency and categorical plan of emergency actions ang gobyerno ni Marcos. Hindi rin natuloy po ang emergency session na magsasalita siya sa harap ng Kongreso sa kapulungan ng Senado at kasama ang House of Representatives for emergency powers. At ang sinasabi niyang normal ang presyo ng mga pagkain, normal ang presyo ng mga abono, that is not true. Sapagkat mismo ang gobyerno, ang DTI, ang mga iba't ibang sangay ng gobyerno ay inaamin po nila papunta po sa crisis level ang presyo ng pangunahing bilihin ng bigas, noodles, kape, asukal at pati na ang presyo ng kuryente. And kahapon, Ma'am Lorraine,
Sinabi niya, pinipigilan ko ang pagtaas ng pamasahe. Akala niya sikat siya at popular siya. Eh hindi naman makaagapay at hindi nakakayaning mag-survive ng mga public transport utility jeepneys para mamasahe pa. Ano ang sasakyan? Ano po ang gagamitin ng ating mga kababayan kung ganito po ang pahayag niya at walang subsidy o anumang tulong para sa mga commuters, wala ding tulong para sa ating mga public transport system, Ma'am Lorraine. And all of a sudden, maririnig mo siya na something, ang sinasabi niya, everything is normal, walang problema, nasa pantay pa rin na antas na kaya pa natin ang kalagayan ng ating bansa. Ma'am Lorraine. It's like naalala mo yung KOJC siege, Eric, noon? Yung sinabi Exactly. niya na walang barel at walang samantalang tayo na nandun tayo noon. At may footage, di ba? May Mhm. footage na kitang-kita mo, armed to their teeth, itong si Pangit, no? Si Nicolas Torreng, walang yang yon, di ba? Mhm. So, I mean, this is the kind of, I mean, I think that the Filipino people already know, no? Kasi outright lies na yung lumalabas sa bibig niya talaga. Talagang brazen and ridiculous lies talaga, no? To say something like that, no? Tama. And yet, what is he doing? I mean, he's on a spritz, no? Umiikot siya, nagda-damage control siya. Kunyari, no, the other day, nagpunta siya, a few days ago ba, last week yon, he went to the PCOO, no? Nung time ni PRRD, because nga yung leader namin noon, sinimulan niya yung build, 'di ba? So, Aha. kahit sa PCOO, meron kaming build kasi naabutan namin noon analog na communications na yung Mhm. merong isang upuan lang tapos isang talat bukbok na bukbok. So, ang ginawa ni Secretary Martin, state of the art na ngayon ang ating communications. So, may communications hub, etc. all over, 'di ba? So, talagang nag-build to a point where it's world class, 'di ba? Yan yung Mhm. Duterte way. So, anyway, Marcos went there and then nagyabang-yabang siya. So, in other words, he's really reduced to um, kasi nung time na yon nung natapos yung media hub and all these innovations na nangyari, build ng communications ng Pilipinas, hindi naman pumunta si PRRD eh. Hindi na, kahit napos na siya, parang sa Mhm. amin noon, hindi siya big deal. Trabaho yon, parang ganon. Apo. Pero ito, so pathetic, no? Napupunta ka dyan, noon pa yan tapos, noon pa, no? Tapos, you take credit for it, for something that you did not do, and for something that Correct. even PRRD then did not attend. Di ba talaga, so Yan. sinisimot niya talaga, simot na simot, and he's riding on the coattails of a man that he extraordinarily rendered and placed in The Hague, 'di ba? So, walang Tama. hiya talaga itong taong ito. Talagang wala ka nang hahanapin talaga sa adik na 'to. Talagang I don't know, Eric, what the implications are, no? What the implications are when, kasi this has never happened in our country that bad, no? Ganyang kasama na chief executive na you can see that he's really an empty shell na nagsasalita siya. Walang Tapos alam. ang dami-dami niyang sinasabi na hindi maliwanag, and then you can tell, I shared a clip there, no? If you want, we can play it, where you can see that wala talaga siyang not one decisive bone in his body. Talagang hindi siya nagde-decide, hindi siya marunong mag-decide. Eh, isa yan sa trabaho ng chief executive, ikaw magde-decide agad. Yun yung kagandahan kay PRRD, ang bilis, very decisive siya. No, tapos Yeah. whether mali or kung mali tapos nagkamali siya, iti-tweak niya, ayusin niya, but he's going to make a decision, no? Yeah. Ito So, pang PR lang talaga to, ma'am eh. Ang yeah. alam niya, akala niya pogi points. Akala niya kailangan lang sa presidente ay pumunta ka sa mga feeding program, pumunta ka Yeah. doon sa mga press conference, mantakin mo pinatulan niya pati ang Kamuning Footbridge. Yeah. Inakyat daw niya. Tapos, Pati sinama pa niya yung footbridge. pamilya niya. Sinama pa niya yung pamilya niyang mga adik. Di ba? As if Hindi it's naman such a nila big ginagamit deal. yun, ang footbridge na yun. Hindi Oo. naman sila... So malinaw na wala siyang alam sa pamumuno. Iyan po ang katotohanan. At ang delikado dito sa tanong mo kanina, Ma'am Lorraine, nakaambang po ang pagsambulat ng krisis. Pwedeng paglaruan ni Marcos at ng kanyang team ng mga PR handlers, ng kanyang binabayaran na mga pang-publicity gimmick na gumagawa nito, si Claire Castro,
sila John Vic Rimulya, sila Lisa Araneta, sila Martin Tambaloslos, they can play around with political game, but they cannot play around with the economic impact of the crisis. Hindi nila ito pwede mapigilan, Ma'am Lorraine. May sariling dynamics ang ekonomiya. So kapag sumambulat po ito at hindi handa ang ating bansa, for example, we are looking at the possibility dahil wala pong nangyayari na centralized and government-to-government negotiation for supply sa ating produktong petrolyo, na halimbawa ma'am, kung malayo ang Strait of Hormuz na hindi siguradong dumaan ang supply transport dahil 22% ng Middle East production nandun nagagaling dumadaan sa Strait of Hormuz, nagbebenta naman yata ma'am ng langis ang Brunei. Nagbebenta din ng langis ang iba pang Middle East countries na ang rehiyon nila hindi dadaan sa Strait of Hormuz. Pero right now, wala pong ganong hakbang ang gobyerno ni Marcos para magkaroon ng steady supply ng mura at hindi tayo mawawalan ng supply ng produktong petrolyo. No concrete actions about this. Wala siyang alam kung paano gawin. Number two, mayroon po ma'am tinatawag, no? May binabanggit ang ilang lawyers na nakakausap natin. In lieu of the emergency powers that has not yet been granted to him by Congress, may provision po sa saligang batas na ang powers of the President include the general welfare of the people. In times of calamities, in times of disaster, in times of exigent situation like this, kaya niya pong panindigan na sasabihin niya for the next 90 days, gobyerno ang magtatakda ng presyo sa produktong petrolyo. Magreklamo kayo kung magreklamo kayo, pero I will stand by the general welfare mandate of the President to protect the people. Pwede pala gawin yan, ma'am. Nasa saligang batas pala yan. At pangalawa, kahit wala siyang emergency power, sasabihin niya, kami po ang magtatakda ng rasyon ng mga fuel, and then lahat ng mga produktong petrolyo ay ang Department of Energy ang mag-supervise muna in the next 90 days kahit mayroon pang oil deregulation law. Debatihan na lang natin later on yan kung mabagal kumilos ang Kongreso. That's how decisive should be a president, the way Rodrigo Duterte made a decisive and categorical action that in times of crisis, you have to act on extraordinary means para tugunan mo ang pangangailangan ng iyong bansa. Kaya ma'am, siguro itong statement na everything is in the normal, wala siya talagang magawa, wala siyang alam. Hindi niya alam anong gagawin. At the only way for him na makakatulong sa bansa is to resign and let a new leadership come in for the government. Ang tanong mo ma'am, tayo ba ay nakaambang sa malala at malubang krisis na pwedeng will go out of hand at out of control? Pwede po ma'am. Pagmumula nito ng kaguluhan, pumapapil na, nagpapa-interview na ang mga komunista. Sila Teddy Casino, kaliwat ka ng interview na sila. Sinasabi na nila ang krisis ay posibleng sumambulat na. Ngayon, kumikilos na sila sa schools. Sa kahapon lang ma'am, sa PUP, binira na nilang yung TEP-ELCAC, may mga walkout ng League of Filipino Students at anak bayan sa PUP. Sa Polytechnic University of the Philippines, may mga mass walkout na inihanda sa UP Diliman at UP Manila. So ito ay oportunidad talaga, itong katarantaduhan at kawalang direksyon at kawalang kakayanang mamuno ni Marcos is a disaster recipe in favor of the communist terrorists and those who are criminals na gustong masakin ng ating lipunan, Ma'am Lorin. You know, I want to give a vision to our people, no? How it will look like kung wala dyan si Bangag at kung maayos ang namumuno sa Pilipinas. At mahalaga itong vision na ito. Kasi tingnan mo, no, talagang lugmok tayo ngayon, no? Talagang the CPP, NPA, NDF are moving in. All these forces, even the drug syndicates, 'di ba? Yes. And there's a power play going on where people are positioning themselves to be president in case mabagsak na itong si Bangag, 'di ba? I'm talking about itong faction na yung third force or something, 'di ba? Na biglang defensive si Gibo, 'di ba? Defensive. Kaya identified sa kanya yan, mama. Sila ni Bronner at ni Gibo, identified sa kanila yan. Yeah, so defensive sila, 'di ba? So I want to give you a vision kasi here, no, in Japan, how did the Japanese government respond to all of this, no? Right now they're building a bunker
Oh, yun. A bunker that will fit millions of here in Tokyo, it will fit hundreds and thousands of Tokyo people, no, citizens of Tokyo, and it's happening all over the country, and it will be done in a few months, no. Yung pera ng bayan doon napunta, 'di ba? Tapos it will be stocked with food, it will be everybody's preparing for that war, 'di ba? Mhm. And yung ayuda nila, that's it's already in place. It's not ayuda katulad ng ginagawa ng mga bulok diyan sa Kongreso, no, na pangbili ng ng boto para sa punya mas na impeachment na 'yan, 'di ba? Yan pa Mhm. rin yung nasa isip nila, 'di ba? So napakaganda kung ang bansa ninyo na-experience naman natin yun kay PRRD, 'di ba, yung Yeah. COVID. 'Di ba na sabay-sabay tayo bilang isang bansa na Tama. dinadaanan natin pero maayos yung leader at sinasabi niya yung katotohanan, wala na tayong pera pero ibebenta natin, huwag kayong mag-alala, chu 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 chu, 'di ba? So yun yung this is what I think that we must not lose, no, na that what the standards that PRRD gave us, kasi nga nakakalugmok nakakagalit itong taong ito, no, itong Marcos na ito, na even I don't even like to hear his voice, it's just Mhm. there's something about it that really repulses me talagang it's so repulsive kasi puro kasinungalingan, puro kabobohan, 'di ba? Tsaka talagang I see him as evil talagang Yeah. evil tong taong ito, talagang walang lumabas na like right now he's wasting so much time, nagpapapogi for what? May naniniwala pa ba sa'yo sa kakapapogi mo na yan, mukha ka ng kalansay. Tapos Oo. bagsak naman yung trust rating mo. Ang ibig sabihin nun, ang gusto ng tao magsilbi ka, gago. 'Di ba? Huwag ka Yes. magpapapogi dyan kasi hindi ka na pogi, mukha ka ng kalansay, sinungaling ka na, drug addict, wala nang respeto ang tao sa'yo, dinuduraan ka na ng tao. Kapag ka ang trust rating mo ay -9. Eric, pero maybe we can listen to that We video. can have the video, ma'am. Sige po. Yeah. Okay, thank you. Full process of Congress already approved emergency powers for you to lower or suspend excise tax on fuels. Also, do you intend to exercise that power? Oh, that depends. Marami, and it's a very complicated calculation. We will see. Depends on the trends. You have to watch the trends of on oil prices. We will just have to look. It's very hard to say because it's all speculation. We don't know how long this will last for. We don't know what the effects are. We don't know what will happen in the Straits of Hormuz. So right now we are just adjusting to the situation, and when the situation calls for it, then we will see like when to exercise that power and how. Mga kababayan, walang laman, ano? Walang laman ang kanyang sinasabi. Walang naintindihan ng taong bayan doon. Mabuti pa tinagalog mo na lang, pinilipino mo na lang. Walang laman. Speculation daw. Let's see and let's wait and see. Yun ang sinasabi niya, bugok. 3 linggo na po ang Bugok crisis talaga, na ito. ubod ng bugok, Eric. 3 linggo na to, Ma'am Lorena, mga kababayan. Ang crisis na ito ay 3 linggo na po. Hindi lang kahapon. Para mag-speculate pa siya. Ang word Walang kakayanan. speculation lang lahat. At ito, Mama, the powers of the President, if he wants to make it through Congress, kung ayaw niyang gamitin ang emergency powers, kung alam niyang kanyang kapangyarihan at ang kanyang obligasyon, kung ayaw niyang gamitin ang General Welfare Clause, nagpatawag siya ng special session. Sasabihin niya, pinapanawagan ko ang pamunuan ng kapulungan ng House of Representatives at ng kapulungan ng Senado, itigil na muna yung impeachment na yan laban sa Vice President. Mag-emergency session tayo. Is that allowed under the law? Yes. Of course. Can the President call an emergency situation? On the basis of emergency situation, can he call and convene Congress for emergency session? Yes. Tama po, pwede. Bakit hindi niya ginawa? Siya lang makakasagot nun, hindi niya alam. Hindi niya alam kung anong gagawin niya. Alam mo kung bakit? Yes, ma'am. Bago siya humarap sa camera, nag-snort ng cocaine yan. Pagkatapos Pwede. niyan, yan. Pagkatapos niya, magsusnort ulit yan. No? Addict yan Pwede. Pwede, Tsaka ma'am, kasi hindi siya nautal doon, ma'am eh. Hindi siya hindi siya lowback doon. I mean, would that surprise anybody, that quality of a response, di ba? Pero kasi ang pinag-uusapan talaga natin dito, talaga yung character ng taong ito. He's an Karakter ng empty tao. shell. He's an empty shell. Talagang
something as simple as that, no? Yun ang Lang alam. sagot. Talagang hindi marunong magdesisyon. Siguro antay and depends what Palaka will tell me to say, 'di ba? Hindi na tanong. And that's why nga all of this this media blitz of this idiot, no? He should just really stop it. He should stop it because it's Yeah. backfiring. People see even clearly siguro marami nang nabasag na laptop at siguro pinagbabato ng tao. Nakakagalit 'di ba? Nakakagalit din Tama. yan ang sagot, 'di ba? Grabe. Ma'am, pwede naman yung sabihin, alam mo, kung kahapon yun, on Thursday, I will convene an emergency session on the basis at exactly 8 o'clock. I will wait at Congress, at Senate, and I will call all of them to have a special meeting, bringing with me my economic team and my security cluster leaders of the cabinet to face Congress. Pwede niyang gawin yon. Hindi po yon pagdidikta. Yon ang pangangailangan na dapat gawin. Kung si Rodrigo Duterte yan, o kung si Sara Duterte yan, yun ang ginawa. Yun ang, alam ko si Rodrigo Duterte, alam ng isang Sara Duterte kung anong gagawin. Ang Sakto. poder at kapangyarihan, alam nila kung kailan ito gagamitin on a decisive manner, on a decisive time. Di po ba, Ma'am Lorraine? Yeah, yeah. And alam nila kung anong iuutos at sino iuutos at paano ito aayusin, 'di ba? Kaya lang kasi look at him, 'di ba? He's surrounded. Who is that behind him? Si Chu Laurel, 'di ba? Si Kiko Laurelia tayo, Ma'am. Laurel, the DA DA secretary. na may 8 billion disallowance sa COA, Ma'am, di pa may paliwanag. And nakatanggap ng maraming maleta 'yan. Ang dami ng maletang Oo. natanggap, no? I'm going to check right now kung anong maleta. These are people that prop him up. Kasi nga magkakapareho sila, nagbe-benefit ng sobrang kawat sa Pilipino itong mga ito. And yet, no, there is a crisis. There's a Middle East crisis, but there's an even bigger crisis. It's a Yes. Bongbong Marcos crisis. No? I agree. So he has to step down. He has to resign. Hindi niya kaya ang trabahong ito. Hindi niya kaya. Maraming dadaanan ang Pilipinas. Maraming tayong mas malaking mga hamon. And he cannot handle it. Zero. Ang alam lang niyan ay magnakaw, mag-cocaine. Ganyan lang ang alam niya. Pero yung magsilbi, wala siyang alam. The barest minimum, wala siyang alam. He has to resign. We're looking right now at a country that could be obliterated off the face of the earth because we have a drug addict leading us. Diba? So, I'm really begging the armed forces of the Philippines. Oo, mag-intervene na kayo. Grabe, no? Grabe kayo na Mag-intervene talaga na- yung... Ma'am, ililinaw natin, Ma'am, ha? Mag-intervene kayo not to grab power, not No. to have mutiny, No. but to make Marcos resign and Sign. let the constitutional line of succession of power be protected and be observed through the legal means, peaceful. Hindi po kami nagsasabi na magkudita kayo. Baka panibagong kaso na naman ito kay Ka-Eric at kay Ma'am Lorraine ng inciting to sedition. Naglilinaw kami, ha, pag sinabi naming intervene in a constitutional context. Peaceful. Yeah, because it is given, Mami. Resignation is a constitutional option of the president so that the country can be saved. Hindi na niya kayang mamuno eh. Wala talaga siyang kakayanan mag-isip ng tama para sa bansa. He does not belong to be the president sa opisina na yan. Kawawa ang buong bansa. Unless gusto ng AFP at ng PNP na makita na mag-civil war. Dahil kanya-kanyang puwersa, kanya-kanyang pagkilos, aalsa ang tao dahil gutom, wala na. Gulo na ito. Yun bang inaantay nila para sila mag-intervene to have a constitutional context of transfer of substitute of power? Yun bang the vice president, dahil si Sara Duterte man yan o hindi, it is stated in the Constitution when the president can no longer lead the country and making the country go towards collapse and towards total decay, wala na tayong choice kundi you have to change the leadership. Eh, ang election sa 2028 pa. Ayaw niyang bumaba. Kaya sana naman po, hipuin ang inyong pinakagalamay ng kukunting konsyensya para makita nyo na papunta po ang aming inaalala ni Ma'am Lorraine bilang mga political observers, papunta po sa pagsabog ng isang krisis na pwedeng pagmumula ng kaguluhan
ang nakaambang krisis na hindi kayang pamunuan ng isang Marcos Jr. ang tamang direksyon ng pamahalaan natin. Eric, meron din ako mamaya papashare, papapanood sa inyo. Ha? Sige, ma'am. Na ang ganda nung kailangan hindi natin ito kalimutan. Hindi natin kalimutan yung, this is about the maleta, meron siyang parang sinamarize nila. Ito ha. Sige. I-post natin, ma'am, sa ating technical line support para ma-upload nila sa ating preparation. Pero ma'am, gusto ko yung pinuntuhan mo kanina. Resignation is the only option for the country to move forward. Kasi kung siya pa rin dyan na nakaupo, kita mo sinasabi niya, 3 linggo, mag-iisang buwan na po next week. Mag 1 month na po, papuntang 1 month na ang krisis sa Middle East. Wala pa pong malinaw na pagtigil ang armadong tunggalian na ito ng Iran, US at Israel. Lumalawak pa po ang krisis na ito at marami na po ang naapektuhan, lalo na po ang pangdaigdigang supply at produksyon ng langis. Samantalang tayo po, 90% halos ng ating ekonomiya nakasandig at gumagamit sa produktong petrolyo. And yet ang word na maririnig mo kay Marcos, well, let's see, let's wait. Let's speculation if we act right now, tarantado. Speculation ba ito? Wala talaga siyang alam. Kaya we understand why ang posisyon namin dito sa bigwas ng Agila nila Ma'am Lorraine, resignation, and let the more competent and more capable leaders that can lead the country come in, Ma'am Lorraine. But itong video that we're going to ask them to play will answer the question for why hindi siya nagre-resign, no? Kahit na ganyan nakasama, no? Sobrang sama. Because nga maraming nabigyan ng maleta and they are highly invested in keeping him in power because a Sara Duterte presidency spells trouble for them. Kasi si Inday, just talaga si Inday. Si Inday kasi hindi siya talaga politiko, hindi siya nakikipag-areglo. Hindi talaga. Tama. Hindi talaga siya yung gagawin niya kung ano yung tama, gagawin niya kung ano yung dapat, ganun siya, no? So, kahit na hindi pa popular, sinabi niya kung ano yung totoo. Hindi pwedeng walang managot, 'di ba? Kapag ako naging president, lagot kayo sa akin. Ganun yung sinasabi niya, 'di ba? So, ayan yung mga nasa likod ni Bongbong Marcos. Syempre nangangatog sila kasi tingnan niyo si Inday, no? You can really tell that she's a force to reckon with, no? Pang-presidente talaga si Inday. I agree. So, if the video is ready, sana we can play it na. If the video is ready, well, we can play itong parang synthesis ng ibig sabihin mo, Ma'am Lorraine, kung bakit po mayroong false loyalty ang mga politiko at ang ilang mga leaders of institutions, no? At ngayon, ma'am, while waiting for the video to be played sa ating technical support sa bigwas ng Agila, pinupuna ngayon, ma'am, ng mga sensible media personalities like Ginoong Ted Filon na sa gitna ng krisis na ito ng ating bansa, instead na gamitin ng tama at sa wastong direksyon at wastong layunin ang limitadong pondo ng bansa, magwawalda si Marcos at sila Romualdez ng mahigit 30 billion pesos na ayuda support sa mga mayor sa Metro Manila, hoping na makukuha nila mga loyalty nito, ma'am. At mukhang this week na ang releasal hanggang next week. Magkano? Sa 30 billion pesos. 30 billion. Coming from DSWD, ma'am, pero ayuda ang porma. Which is, alam natin, pamimili ito ng loyalty ng mga mayors sa buong Metro Manila at ng local government units sa paligid ng Metro Manila para hindi mag-rally mga tao, iswituhin nila at kokontrolin nila. Ma'am, ang sabi nila Ginong Ted Filon, gaano ka walang puso, kakla, na uri ng gobyerno na wawaldasin mo ang 30 billion pesos na pwede ito magiging subsidy sa fuel, sa cost, at sa pamasahe ng mga mamamayan para malibre sila at mabubuhay din ang public transport na mga tsuper. Napakalaking bagay itong 30 billion pesos na iwawaldas lang para sa panunuhol sa mga alkalde ng paligid ng Metro Manila ng mga LGUs, Ma'am Lorraine. Tsaka, I'm so shocked talaga. So shocked. Wala talagang tigil, no? Hindi talaga tumitigil. Kasi Tuloy-tuloy, ma'am. like we said, no? Itong si Marcos, si Romualdez, they're one-trick ponies. Ang alam lang nila pera, no? Bilhin ang loyalty.
At saka yung 30 billion na yan, ilang porsyento diyan ang kukupitin? Kasi alam Yes, naman natin siyempre. kukupit yan. We already heard so many stories about ito mga ayuda-ayuda na ito na ang ginawa kunyari 10,000 ang nakasulat tapos bibigyan ng 10,000 Yes. sa sign para ma-liquidate pero paglabas ng taong kawawa 3,000. kukunin ang laki ng kukunin, Yeah, diba? So, 3,000 going naman may back, release. Yeah, 7,000 kukunin. grabe. Ah. Eric, there's even one story, 10,000. This happened in Mindanao Sa 10,000 Tagum. yung sabi. Oh, that story. And then ang kinuha 9,000 tapos 9,000. nagmamakaawa yung 1,000 lang matanda. binalik. Yeah. Oh, nagmamakaawa siya na wag naman kasi gamot ko ito. And then Correct. he died sa sama ng loob. Correct. That's true. And may open Correct. testimony yun, ma'am, na nangyari sa Mindanao, sa Tagum, Davao del Norte. Ma'am, I think the video is ready now Yeah, let's for us to let's- give more commentaries. No? Mga Yeah. kababayan, narito po ang isang video clip na dapat nating matunghayan. Mga korap sa bayan, salot ng Sino lipunan. kaya? Sali kayo? 3, 4! Maleta 1, maleta leta 1, maleta leta 2, maleta leta 3, maleta leta 4, maleta on tag 30 ang kawatan, maleta 2 sa project ng gobyerno, delivered by Marines. Gagayahin si Makoy, magnakaw gumalaw na parang mga mamaw, nagnakaw na humaling at ngayon naduduling. Huwag lang sumakit ang bitukan nyo. Maleta leta 1, maleta leta 2, maleta leta 3, maleta 1, tag 20 ang kawatan, sa project ng gobyerno, delivered by Marines. Gagayahin si Makoy, nagnakaw gumalaw na parang mga mamaw, nagnakaw na humaling at ngayon naduduling. Huwag lang sumakit ang bitukan nyo. Ayun. Maganda yun, mama. At malinaw po, ang mga deliveries nito ay according sa consolidated revelations sa affidavit ng 18 ex-soldiers. At kay Marcos, mga aabot pa lamang ng 350 million, one delivery lang yon. Hindi pa po kasama yung other deliveries ni Saldico na tinanggap nila Adrian Bersamin at nila Jojo Cades. At nakita natin doon mga halos lahat ng leaders ng Senado, si Pangandama, no? Mga 200 million din pala, no? Iba pang senador, mga kababayan. At ito ang sinasabi ni Ma'am Lorraine. Bakit nila pinoprotektahan si Marcos at sila Romualdez? Sapagkat sasabog po ang investigasyon, damay po silang lahat na sindikato na ito at napakalawak pala at napakalala ng distribution ng pinartidahan na pinagnakawan nila. Halos lahat mayroong partida, mga kababayan. Kay Martin Romualdez, mga 1.7 trillion ang deliveries sa kanya. And we're talking only of the side na i-deliver ng 18 former security staff ni Saldico na mga dating sundalo, Ma'am Lorraine. The amounts are staggering. Staggering. Hindi pa nga kompleto yan kasi wala sila Paduano dyan, sila Abando. Wala pa sila ako. Kimbo, wala pa. Kimbo. Si Kimbo, 50 maletas. 50 Yes. maletas. No? Grabe. Parang, that's why they're also highly invested in making sure that Inday is not going to be president. Diba? Nag-aambag-ambag daw yung mga yan No? Even the drug lords are nag-aambag-ambag. Oligarchs Pwede. nag-aambag-ambag. Pero sa akin kasi ang paniniwala ko, kasi na-experience ko sa LCAC yun Pag ang taong bayan nasa iyo, formidable ka, no? Yan talaga yung, yes, it's true na nawasak nila ang Pilipinas dahil sa pangungulimbat nila pang susuhol, di ba? Kasama pa, wala pa nga dyan yung media yung mga trolls Wala nila. pa. No? Oo.
na Wala nagkakalat ng pa. kung ano-anong mga Pati mga pari, ma'am, may mga ilang pari at obispo na si Flavi. pinagdinidiran pala simbahan. Yeah, si Flavi Si Benny, wala Villarreal. pa dyan. Hindi ko Sino? nakita pangalan ni Benny. Si Benny Abante. Abante. Ah, Yeah, wala pa oo. doon. Si JJ Suarez, si Gigi Adyong, yung Suarez, si Dong mga Gonzales. aswang na yan. Sino? Mm. Dong Sino? Gonzales. Dong Gonzales, si Oh, Luis grabe din yun. Tro. Si Luis No. Tro. Wala pa dyan, no? Yeah. Terrible. So parang pero parang kasi sa akin, ano yan gustong-gusto ko yan kasi kita no? Kitang-kita na talagang siguro yung the way I see it kasi it's a diagnosis no of the ills of Philippine society, of the people that we entrusted with our money. At ang pinaka mastermind diyan si Bongbong Marcos no. Tama. And he's feeling the might of the Filipino people. So kung ano nang pinagagawa niya, it's not going to work anymore. Tapos Wala yung mga na. media trolls pala, Eric, may kwento pala ako. Sige, Yung mga ma'am. media trolls, so binabayaran sila para magkalat ng fake news, 'di ba? Tapos ang dami sa kanila yumaman, 'di ba? May mga ginto-ginto sila ganun. So anyway, Grabe. meron silang kinakalat na chismis ngayon na yung speech ni Fujiki-san sa United Nations where he was denouncing the extraordinary rendition of PRRD and yung inhumane na treatment yung pag-violate ng Rome Statute, lahat ng karapatan niya. Sinasabi nitong mga binayaran ni Bangag na it's fake news, it's not true. Totoo 'yun. Totoong nangyari 'yun. In a few days ba, Eric, no, we're going to invite Fujiki-san to interview him here, no. So, Sige, pwede po. ganun yung kalibre ng yung kagandahan kasi ng ng panahon ngayon, age of information, di ba? Pero kaakibat nun, partner nun, ang age of disinformation. Ano yung natutunan ko bilang communications secretary kasi lagi inaral namin yan nag-aral kami sa National University sa Singapore, yung fake news, etc. paano i-handle ganyan. Ang pinakamalakas na kalaban ng fake news ay ang isang matalinong mamamayan, no? Tama. So dapat discerning ka at syempre ituturo mo sa mga anak mo dapat safe sila sa internet, etc., etc., 'di ba? So napakalaking bagay na pinag-uusapan natin ito kasi si Bangag, nakita natin no, na report ng mga 18 soldiers na yung media operations talagang funded, heavily funded. At saka yung PCOO, no, yung Presidential Communications Office ngayon, na mula nung umupo si Bangag, nothing familiar about it. Hindi ko na siya kilala. Ibang-iba. It's a very different animal. Talagang PR firm siya ni Lisa Marcos. At saka wala talagang alam sa trabaho. Talagang napakaganda sana nung mandato nito. Pero wala, zero. Tapos ang ihaharap sa'yo si Claire Castro. Di ba? Ko. Di ba? So, that level of Claire Castro. Di ba? So, you can tell that they really don't know their jobs. And biro mo, media operations, pera ng bayan para magsinungaling sa atin, 'di ba? At para makipag-away sa online sa mga trolls. Nung panahon namin, zero talaga 'yan. Hindi talaga yung sinasabi nila na may trolls, etc. Lagi kaming binabato-bato ni Thinking Pinoy, na mga ganyan, ng mga pero hindi namin pinapatulan ever. Never pinatulan kasi may magandang trabahong ginagawa si PRRD tapos papatol ka sa ganyan. 'Di ba? Sayang oras mo. Tama. It takes up so much of your time. So, mag-iingat tayo ngayon kasi desperado itong kalaban natin. Ang kalaban natin si Bongbong Marcos, no. Sa akin kalaban 'yan. Maliwanag na maliwanag, nagnakaw ka sa bayan, walang yaka, 'di ba? Pagtatraidor mo, kinaibigan mo pa ang mga komunistang terorista, 'di ba? Correct. So, kalaban ka ng bayan, traidor ka. Talagang itrinaidor mo ang Pilipinas, etc. So, desperado itong adik na ito at gumagastos ng pera natin para maloko tayo.